up to this moment, Mm. ginugulo pa din ako ng, Mm. ng ex ko. Yung Nako. tipong ako na nga yung nabugbog. Oh. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Oh. Kinuha yung iPhone 11 ko, sinira pa yung iPhone Grabe. 13. Ilang Oh. buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Nako. Ilang beses mo ginila yung buhok ko. Nako. Ilang beses mo akong pinahiya. Dito Nako. lang. Hindi Nako. ako nagsalita, nanahimik lang ako. Oh. Tapos, persons of interest, si BP Sara, mga Duterte. Eh, meron palang nananakit sa kanya. Share niyo itong video na to. Ako ito lang ha, para sa ating kapulisan, imbis na umpisahan nyo ang inyong investigasyon kung saan-saan, umpisahan nyo yung investigasyon dito sa mga babanggitin itong si Mima Alicia dito sa video na to. Kasi tayo ho nababahala. Dahil baka yung ika nga nagpatrabaho, nagpatumba dito kay Mima Alicia, kasama niya din. Di ba? O dati niyang nakasama. O dati niyang kinakasama. Kagyat tinuro ho nila kesyo ano yan, Duterte yan. Di ba? Hindi pa ho lumamig ang katawan ni Mima Alicia. Yung mga kasamahan niya, kinonekta na kagad sa politika. Yan ang problema. Napakawalang hiyaho talaga ng mga talyanista na to. Nagurgur na nga kanilang mga kasama, politika pa rin ang nasa utak nila. Ang pinakahuling individual na nagpapagalaw diyan sa ali na yan o magpapagurgur sa ali na yan. Sa tingin ko, kung ako erekta na, sasabihin ko, pinakahuli sa listahan ng mga Duterte. Anak ng toko, ang daming ang daming bumaboy sa mga Duterte. Ito si Trililing, isa siya sa mga nagtulak para maipadala sa The Hague, Netherlands. Ito si dating Pangulo. Ba't buhay pa siya? Di ba? Di ba itong si Dilima, mayor pa lang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaliwat kanan na ang basurang binabato niya kay Tatay Digong. Sa huling pag-check ko itong si Dilima, party list representative pa siya ngayong mga panahon na to. Walang nangyari sa mga individual na yan. Kaliwat kanan ang pagbatikos ng mga radio station sa ating bansa, sa administrasyong Duterte. Noong panahon ni Tatay Digong, doon bumaba ang kriminalidad na nai-involve ang mga reporter at mga radio personality. Pagpasok ni Bangag, persilapid. Wala akong pinapatungkulan na sinasabi natin dito, kung naghahanap kayo ng safe na administrasyon kung saan maglalabas ng saloobin, walang iba yan kundi yung saloobin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema nga lang, magmumukha si Raul. Kasi sinisiraan mo siya, kabaliktaran naman ang lumalabas sa trabaho niya, di ba? Binabanatan niyo kurakot pero umuunlad Pilipinas. Ito naman, pinupuri si Marcos Jr. na mahusay na presidente pero bumabagsak ang Pilipinas. Yun ang problema natin dito. Para sa kapulisan, imbis na kung saan-saan kayo mag-umpisa mag-imbestiga, imbestigahan nyo yung mga kasamahan nitong si Mima Alicia. Di ba? Ay, sa like at sa subscribe. Baka matapos tong vlog natin na hindi tayo nakapag-anyaya ng pag-like at subscribe sa ating mga kababayan. No? Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Hayun na nga. Siguro nakita nyo na yung video natin na kung saan sinasabi nitong si Mima Alicia, meron siyang kachat, kaalitan. Meron siyang kaya natin pinapalabas to kasi gusto nating counterin yung naratibo. Di ba? Naratibo sa social media, pilit ho nilang kinakabit sa mga Duterte kaysa meron na daw susunod. Magbantay kayo, baka yung mga susunod na yan, baka ng 11 din yan. O eto, di ba? Ang sabi dito, kung may party ka sa 2M, di 5 na. Maghahati-hati doon. Pang-apat lang tao yun. Tig 250K. Yun ho. Ngayon, meron hong mga lumalabas na larawan sa social media. Itong mga to. Tingnan nyo yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yung isa dyan hindi kasali. Ngayon humihingi siya doon sa 2M. Diba? Ngayon baka hindi napagbigyan yung isa. Billionaire ko na lang ang mukha kasi, di ba? Marami ho sila sa grupo nila. Ay, mga DDS supporter lang naman, kung di lang magrarally, di makikita-kita yan.
Pero ito mga Talyanista yan sa Imada, mayat maya nagbabanding ho yung mga yan. Diba? Mayat maya nagbabanding yung mga yan. Mayat maya nagpa-podcast sila. Di ko alam kung merong nanonood. Meron pa nakikinig dito sa mga unggoy na to. Unggoy tingin natin sa atin ng China. Di ba naman tayo magmumukhang unggoy? Dating presidente natin, isusuko natin sa ICC. Pambira. Sila lang pala, pambira. Tayo hindi natin sinuko. Sila lang ang mga mukhang unggoy. Tayo hindi tayo mukhang unggoy. Kasi hindi tayo sa bagay, no? Tinag tayong lahat eh. Ay hiya ho talaga yung ginawa ng administrasyon na to dito sa sa bansa natin, no? Grabe ho yun. Saan ka ba naman nakakita? Isang malayang bansa, isusuko mo ang dating presidente sa banyagang tribunal. Diba? Kakadiri yun. Katangi-tanging Pilipinas ang gumawa doon. Kaya nagmukha talaga tayong unggoy. Merong nag-react. Si Kiko Pangilinan. Bumbira talaga tong si Kiko. Di ba? Ito ba yung 5 maghahati-hati doon sa 2 billion? Grabe, nakakadiri kayo mga brat. At bihira. Nasisigmura nyo yun? Halimbawa, kung ang nagbigay sa inyo pang merienda, hindi politiko, negosyante. Halika nga dito, bata. Salamat sa pagtinding mo. Ito, merienda ka dyan. Ito yung 10,000. Alam mo, hindi galing sa kaban na sambayanan yun. Parang yun, parang donation nitong si Mike Defensor dito kay Senator Dante Marcoleta. Malinis ang pera. Hindi yung di umanong maleta na ipinasok sa elevator at inihatid sa opisina ng isang senador. Yun, nakakadiri. At alam nyo, yung pera tinatanggap nyo, mga walang hiya kayo, alam nyo kung saan nanggaling yan. Mga politiko pinanggalingan yan, mga walang hiya kayo. Ew. Pang-4 lang naman kasi bakit pa umi-extra yung pang-5? Pang-4 lang 250,000 pesos lang kasi, di ba boss? Pambira. Dahil dyan, good news muna tayo. Nako po. Good news muna tayo. Hindi ko na pinakita yung mga mukha kasi baka hindi nyo naman kilala hindi nyo naman kilala mas okay na hindi nyo na makikita ang pagmumukha nila. Eto, si Mima Alicia, umiiyak. Alamin natin ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Ito. Para sa mga Talyanista sa Imada, mga dilawan, pinklawan, pakinggan nyo to. Si Mima mismo magsasalita dito, makakala nyo. I'm shaking. Nanginginig daw siya. Hindi ko alam mo Interpreter muna ako ngayon, ha? kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung Ako. tipong ako na nga yung nabugbog. Oh. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Oh. Inuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13. Grabe naman yung ex na yan. Yung mga ex na yan, dapat yung mga yan ang mga iniimbestigahan. Yun talaga, meron ng track record na pambubugbog kay Mima Alicia tapos hindi persons of interest. Di ko kilala yan, ha? Kung sino man yan. Hindi naman natin sinasabi siya may sala. Pero dapat yan ang mga tinatanong. Imbis na kung kani-kanino ibinibintang yung nangyari sa kanya. Nakuha niyo ba mga kababayan? Kasi nagkaligaw-ligaw na weekend pa naman, walang mapag-usapan ng ating mga kababayan. Ngayon, itong mga Talyanista, sinasamantala nila yung walang balita para maipakalat itong naratibo na to. Mag-ingat kayo dahil may susunod na sa inyo. Basta wag nyo lang, excuse me basta wag nyo lang onsihan ang inyong mga kasama, walang mangyayari sa inyo. Pero para yung mga sindikato hindi pwede magtakbo yung pera. Dapat yung parte ng isa, pantay-pantay kayo. O kung ano pala, dapat nyo na lang, yung kausapin nyo na lang. Di ba? Isa-isa na lang kayo bigyan, hindi yung bibigay kay Mima tapos hati-hatiin niya. Hindi ganun. Pangit yun. Tingin ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay. Si Bibi Sara ba ginugulo si Mima? Hindi. Mga DDS ba may pakialam sa kanya? Wala. Ilang beses tayo binanatan ni Mima? 2. Sinagot natin siya? Hindi. Hindi, ako naman sinagot ko siya nung binanatan siya ni Senator Rodante Marcoleta. Yun lang, maliban doon, hindi ko sinagot itong pangit na to.
Hindi siya maganda, in fairness siya. Kahit anong retoke yung gawin mo sa katawan niya. Meron kasing May Wala ka niya dyan. na yung mga kasamahan kong vlogger katulad ni Jake Magnus na Jake hindi naman Magnus. kasama sa issue. Oh. Gumagawa ng dump account para No. sirain ako. Oh. Tapos Yung ex mo yan, di ba? Yung ex mo. Umiiyak ka dahil sa ex mo. Oh. Yun ang sinabi ko, dapat ginawan mo ng karton-karton tsaka garapon. Sinayawan mo sana. pinakamasakit dito, guys. Mm. yung scandal video niya Maniniwala na sana ako kaso walang luha. na hindi naman ako yung nandoon Oh. pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko Sigurado ka, hindi ikaw yon. Hindi ko pa napanood at hindi ko papanoorin. Sigurado ka, hindi ikaw yon ha. Yung nasa video ng ex mo ha. Di ko kilala ex niya, di ko pa napanood yung karumal-dumal na ginagawa nila. At umiiyak ka, wala luha. May problema tayo dyan. Pantakin mo sa pagbablog mo, wala nang naniniwala. Pagka umiyak ka, mahihirapan pa kaming maniwala. Nakananto ko ha. alam kung ano yung reason niya kung Oh. bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero Baka wala siyang hati. ako maayos pa ako nakipag-iwalay sa kanya. Mm. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na. So, Madam, magtatdadalawang minuto na video mo. Wala pa isang luha na pumatak sa pisingi mo. Wala pa akong nakikita. Kaya ako kahit gusto ko maniwala nahirap ako ngayong mga panahon na to. ang Pambihira. sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang Oh. buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Nako! Ilang beses mo ginila yung buhok ko. Nako! Ilang beses mo kong pinahiya. Nako! Tinulang. Nako! Hindi ako nagsalita. Nanahimik lang ako. Oh, tapos persons of interest si VP Sara, mga Duterte. Meron palang nananakit sa kanya. Share niyo tong video na to. Diba? Hindi ito para banatan siya. Wala na ho yung ali. Kaso ang problema dito, pilit na ikinakabit yung pagkakagurgur niya sa mga Duterte. Yun naman ang hindi natin papayagan. Kasi kung hindi naman nagurgur siya, sumalangit tawa. Diba? Sabi ko nga nung una, hindi ako natutuwa sa nangyari sa kanya. Kasi tao yan, may buhay yan. Diba? Yung salita na lumabas sa bunganga niya, salita lang naman yun. Meron din naman lumalabas sa bunganga natin laban kay Marcos Jr. Di ba? Ngayon kung alam ko naman yung mga meron dito, yung mga hindi nagbablog, mainit talaga ang ulo. Di ba? Yung mga OFW, naiintindihan ko yun eh. Pero bilang vlogger, nakakapagsalita ka ng masama sa amo nila tapos pagka yung sinusuportahan mo, sinabihan ng masama, pagka ikaw ika nga para kang batang maliit na pagka ikaw okay lang pero pagka sila bumanat hindi pwede. Hindi ganun ho yun. Kung hindi mo kaya bilang vlogger yung pagbanat doon sa sinusuportahan mong politiko o ideolohiya individual, wag kang mag-vlogger. Kasi masisira ulo mo dyan. Di ba? Dapat marunong kang tumanggap ng kritisismo dahil ikaw nakikritisismo din. Ganun lang ho kasimple yun. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos Akala ko ikaw yung queen. Meron palang king. Yung ex niya, queen and king of fake news. Pambihira. Akala ko. Ako mali. Mali. magawa ka pa daw sa dumakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa iyo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. But, wag mo nang i-deny. Oh, dinideny pa eh. Wag mo nang i-deny, alam namin yan. Oh, dapat ipatawag na yan for questioning. Hindi ko sinabi siya may kasalanan. Hindi ko kilala yan. Hindi ko nga mapangalanan eh. Malay ko ba 10 yung ex na pulis niyan? Di ba? Hindi natin alam. Walang specific dito. Ang point natin dito,
Masyadong makulay ang buhay ng babae na to. Para ikabit lamang sa politika ang pagkakagurgo niya, yun yung pinaka no-brainer na konklusyon sa kanyang pagkakagurgo. Huwag mong i-deny. Sobrang Hindi na, sakit. And masakit up to talaga this yan. moment, guys, yung depression ko mas lumalala, mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang itilin yung buhay ko dahil sa ginawa na Partida, yung pagbanat mo na yan, meron ka pa talagang... Ay, hindi natin inaano yan. Hindi natin, dina-downplay ang mga ganyang klaseng kondisyon. Pero walang luhat eh. Yun ang problema ko dito. Bibigay na ako papunta na ako doon paniwala na ako kaso napipigilan ako lagyan mo ng konting luha kasi wala pang pumapatak, pang ilang minutes pa, 4 minutes na tayo. nag-ex ko na dinadamay niya ako sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako, hindi ko alam kung ano yung purpose, tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako, yung pagkatao ko, pok-pok daw ako, sobrang Nako, dami niya sa hindi lang pala kami nagsasabing bayaran kayo. Hindi lang naman ikaw. Hindi yung POK, hindi yun hindi yung pagkabayaran mo na yun. Ang alam na yung pagkabayaran, yung sa pagdating sa naratibong pinapakalat nyo sa social media, doon kayo bayaran. Doon sa ibang bagay, anak ng toko, ang dami mo racket. Pambira. akin sinasabi lahat ng yun pinabayaan ko. Oh. Ang gusto ko lang naman yun tahimik na buhay, pero Oo. hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, di ba? Lagyan mo kasi luha. Pambihira ka naman ating. Lagyan mo luha. Tapos na tayo. Meron na ba? Naiiyak ako. Kasi tapos na tayo. Ba't hindi Kanina ka pa umiiyak, hindi ka naiiyak mula kanina humahagulgul ka, di ka na... mo ba din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang mag-move forward? Bigyan mo siya ng 50,000 per month, mag-move forward siya. Baka yung bigyan. Diba? Sobrang natama na. Oh. Natapos ang video ni Mima na kung saan nagrarant siya sa kanyang ex-boyfriend na kung saan pinapakita siguro yung pototoy niya. At yung tipong ipinapakalat niya, baka si Mima Alicia yung kaanuhan niya. Pambira. Diba? Ganyan kakulay ang buhay ng Ale. Para isisi. Ako talaga wala akong pakialam sa kanya. Banatan niya ako, I don't care. Diba? Wala naman nanonood sa mga vlog niya Ilan? 10,000? 10,000? 5,000? Hayaan nyo na. Huwag nyo na. Hayaan nyo na. Nailabas siya sa loobin niya. Nagawa niya obligasyon niya. Pagbigyan nyo na. Tayo, meron tayong sariling opinyon. Meron tayong sariling paninindigan. Walang kumukumpas sa atin at walang makakakumpas sa atin. Di ba? Meron tayong opinyon. Ang problema dito, yung nakakagalit dito sa mga Talyanista Tensaymada na to, wala silang sariling opinyon. Meron silang iisang naratibo. At yung naratibo na yon, kahit nang anong mangyari sa Pilipinas, lahat isisisi sa mga Duterte. Yun ang problema. Mantigin nyo pati yung pagpapasok ng pagkain ni BP Sara. Malay mo bang gutom na yung defense team? Hindi pa nakahanda yung pagkain. O inuunang pakainin yung taga-prosecution. Di ba baka lagyan ng pampahilo yung pagkain nila? Hindi sila makapag-focus sa trial. Di ba? Dapat kung ikaw ika nga parehas na... Ako wala, sabi ni Bugs Bunny, please, pasok yung mga patatas ko dito, yung mga carrots ko, kailangan ko yan. Okay lang, di ba? Hayaan nyo yung prosecution, marami silang maleta, hayaan nyo silang magpasok ng sandamukal na pagkain dyan. Wala tayong problema dyan. Pero sira, pati yung pagkain na gustong ipasok ng defense, kini-question nila. Anak ng tokwa, pati ba naman yun? Yung mga hindi napapasadahan ni Auntie Claire sa kanyang PCO, ikaw sumasalansan? Anyway, wala na si Mima. Pagdating sa aspeto ng politika, hindi talaga natin siya kaalyado. Pero hindi rin naman natin ma-discount ika nga na ina ba siya? 25 anyos? Hindi ko alam kung ina na siya. Anak, kapatid siya, meron siya mga kaibigan na nalulungkot ngayong mga panahon na to. Kaya hindi ako nag-i-encourage ng hate.
Pero wag nyo lang babuyin yung naratibo. Hindi tayo magkakaproblema dito. Pag nakakita pa ako ng video o banat dito sa mga Talyanista ensaymada na to, napilit na kinakabit sa Duterte yung pagkakagurgur nitong Mima Alicia na to. Hindi pa huling video na to. Pero pagka wala na ako nakita, hindi na ako makikialam sa kanila. Pero habang ginagawa nila yung naratibo na yan, hindi ko titigilan yan. Ano yung walang pushback, gano'n? Huwag ganon. Sinasabunutan ka, sinisipa ka, itinutulak ka, tapos isisisi nyo kay BP Sara. Kapal naman ang mga mukha nyo. Dito tayo kay Atty. Ba, Atty. Trix? Hapon dito. Hala. Di pwede yung ganon. Huwag nyung babuyin yung naratibo. Okay, kung nagurgur siya, hintayin nyo yung formal investigation kung anong finding sa mga pulis. Pero magkaka-conclusion kayo, no? Ano yan? Planado yan. Meron na susunod yan. Anong oras na Huwag ganun. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Trixes. Ito ang Luminous. Ako, ginabi na naman. Magkakaiba kasi ng time zones natin eh. Nasaan ba si Atty. Trix? Kaya ganitong oras. So, pasensya na po. But pag-usapan po natin kung ano ang sinasabi ng prosecution. Lalong-lalo na sa kanilang mga press conferences. Bakit mahalaga na alamin natin? Kasi dito, di ba, meron tayong may expression tayo noon sa Karambola. Ang tawag nila ay panghihito. What is panghihito? Panghihito is yung, alam mo yung hito? Di ba, sa muddy or murky waters sila. Hito. So, doon yung pagka gumalaw yung hito na lumalabo yung tubig dahil umaangat nga yung soil or yung sediment sa ilalim. So ang purpose ng sinasabi ng prosecution is para ma-avoid na maging successful kung meron mang panghihito na involved. So, ilang araw na rin po natin pinag-uusapan at binabaliktanaw natin. Sinasabi natin, remember, even before, mayroon kasing isang, tawag sa kanya, isang dating senador na mahilig siya, ang gagawin niya, aakusahan ka niya, tapos i-require ka niya na mag-provide ng ebidensya ng iyong pagkakasala. Parang yung sinasabi niya kay PRD dati, corrupt yan, maraming pera yan sa bangko. Kung hibas mo yung bank accounts nyo. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nire-require niya yung inakusahan niya na kailangan magpatunay ng either guilt or innocence. Ikaw ang maglalabas ng ebidensya. Wala siyang nilabas na kahit ano. So isa itong strategiya. Pero magagawa mo lang itong klaseng strategiya na ito in public, sa mga public discussions. Kasi in court, you cannot do that. Dahil ang requirement ng saligang batas, kung sino may aligasyon, so yan ang magpapakita ng baba. Pero may mga controversies na kailangan ng liwanag and the public can demand that. O sa halimbawa, lalong-lalo na pag it comes to government officials. So, however, when it comes to rights, hindi tayo pwedeng mag-violate ng rights ng tao or hindi tayo pwedeng mag-deprive ng life, liberty, or property nang walang due process of law. So, yan yung mga involved na prinsipyo, ha. So, minsan, pwedeng humingi ng paglilinaw. Ang hindi mo pwedeng gawin is require the person you have accused to provide evidence of guilt or innocence. Kasi ikaw ang but you can ask for clarification from public officials. Okay. So, let's get started. Prosecution ngayon. Noong July 15, dito na nag-umpisa. Sabi ni Congresswoman Jinky Luistro, confidentiality cannot stand in the way of truth. Ang justification nila ito para sa kanilang request na mag-produce ng document si VP Inday, i-produce niya yung kanyang bank records para masiyasat nila.
na tama ba yun? Unang-una, of course, merong secrecy of bank accounts sa paghihingi at sa confidentiality na ito ay ang impeachment. But does that mean necessarily ibibigay? So, na pwede nilang i-demand yun. Okay. Bakit natin ginagamit yung word na demand? Because that is what how a right is defined. When is there a right? Parati natin sinasabi, may karapatan akong malaman. Ganyan. There is a right when you know that who is obligated to give it or to ensure it. Okay? So where there is a right, there is a corresponding obligation to ensure that that right is enforced or is enforced. Okay? So dito, parang lumalabas na while you can ask for a subpoena, kailangan may determination, number one, of the constitutionality of your request, and two, na walang na hindi na deprive yung tao who is the object of that search or is not deprived or unduly deprived of any rights. So, ang nangyayari dito is sunod-sunod yung allegation ng prosecution na magnanakaw daw si VP Inday. Ngayon, if this was pertaining only to the 165 million, then makikita natin na dahil she's being charged with that, it might seem reasonable na buksan yung bank accounts for that. Ang pagkakamali nila dito is they're asking for bank records and other financial records such as but not limited to taxes, tax filings, from a period of about 18 years, meaning nung time na hindi pa siya vice-presidente. And this is where I think it's going to fail. Okay? It's going to fail because, diba? It might fail because hindi reasonable. All requests and all proceedings are also subject to what we call the test of reasonability. Ibig sabihin, you cannot ask for something na unreasonable na, hindi na makatarungan na ibigay yan sa inyo. So, ang ginagawa ng prosecution ngayon is yung mga shortcuts. Since the impeachment is partly a political process, sino ang gagawa ng desisyon? Ang gagawa ng desisyon ay senators, judges. Senators, judges are political people, meaning an election. And so ultimately, you will need to make sure that the constituents of the senators also agree with their side. How are they going to do that? So this is why they have constant and continuing press conferences, but not necessarily to simply give the facts of the side of their case, but to also present it in such a way that they can persuade the public na pumanig sa kanila. Okay? Clear pa ba so far? Sabihin niyo sa akin kung hindi maliwanag at tanong kayo kung saan po hindi ito maliwanag. So, ulitin ko. Part of what the prosecution is doing, and I think the defense will also have to play catch up on that one, is that they're bringing their case to the public. It is not disallowed in an impeachment proceeding because this is, unang-una walang nag-claim ng sub judice rule. Pangalawa, wala naman ding nagre-reklamo. Kumbaga, about the frequent press conferences because this is supposed to be out to ensure that it's are heard that the public is also informed of what is going on. So, pero ang ginagawa nila doon sa
Wala ng audio? May audio po ba tayo? Pakisabi kung may audio na. Walang audio? Okay. It might be the signal. Wala na po akong magagawa about the signal. Okay. Sabi ni Maria, humina po yung audio. Humina po kasi yung boses ng external mic. Internal mic. Okay, so may audio. So, ulitin ko. Sige, kung nawawala-wala po masyado yung audio, kung masyadong off and on, we'll just have to wait until later kasi hindi po ako makakalipat ng lugar ko eh. Hindi talaga ako makakalipat ng lugar. Okay lang, malakas na Sen. And there's very little I can do Sen about it. tuloy. So, pakisabi na lang po, kung masyadong madalas na mawala, then sa umaga na po dyan. Okay naman. Okay na. So, balik tayo sa topic. Hey! So, necessary itong mga necessary yung ginagawa ng necessary yung ginagawa ng impeachment panel, just the media, and is reiterated on social media and traditional media, mainstream media. Bakit? Because they continuously want the public to be exposed to their side. Nothing precludes the defense from doing that, ha? Pero the defense kasi sumasagot lang yan eh. Hindi sila nag-push ng kanilang panig kasi hindi pa nga nire-reveal yung strategy ng defense. So nakikita natin very aggressive in prosecution in presenting their defense. Their case. So, yung yan. So, lately, yun na nga, nakita nga natin yung isang sinabi ni Congressman Ortega, yung term na ginamit niya, tinatago, saan ito? He is referring to the issue of the issuance of warrants para makuha ang financial records ni VP Inday. So, ang ginagawa nila is, kapag ino-oppose, sinasabi nila may tinatago. Tama po ba yun? Hindi. Kasi kung hindi issue, in other words, although allowed ang pagsubpina ng bank, not necessarily BIR records, iba yun. Impeachment ang bank records. The subpoena has to be issued subject to several tests. Number one is this does not violate or unduly violate the right of the person against whom the warrant is being issued, or hindi, kumbaga, may due process na involved. So, kaya may naghihiring. Kaya nagkaroon ng oral arguments, requirement of due process. Yan, na kung sakasakaling mag-i-issue ng subpoena, subject to due process. Mayroong request, yung opposition na harangin yung request or to say that this unduly affects her rights. And then, kailangan rin constitutional siya on any other right involved. So,
Okay, so sabi ni Jel Angeles, putol-putol daw yung video. So, you prefer, mamaya na lang po tayo mag-live. Medyo putol-putol nga yung video. Pero okay lang. Laban lang, laban lang. Okay, pakisabi naman po kung mamaya na lang daw po if kung nababother po kayo sa putol-putol. Okay Because I lang, cannot do Attorney anything Trix. about it. Talagang mahina ang internet po dito. Tuloy-tuloy lang, Attorney Trix. And hindi po ako makakasagot ng ibang katanungan until I am done with the topic for today. Okay. Okay. Pasensya na po, wala talaga tayong magagawa tungkol na ngayon. At live nga po ito. This is not a video. Oo. Hindi So, siya, ano, live there's yan, live. nothing I can do. Ako naman pagka ganyan, yung tipong yung detalye, medyo siguro nakukuha naman natin kahit medyo paputol-putol. Medyo mapipick up na natin. Kasi hindi ho birong mag-live. No? Hindi yan biro. Pagka medyo hindi reliable yung connection, especially sa Pilipinas. No? Kaya tayo, mas prepare natin yung i-record siya tapos i-publish na lang para ika nga walang interruption. Diba? Mahirap po kasi hindi reliable yung internet. Naputol siya. Tapos kailangan mo na namang di ba? Nakakaano lang ho, nakaka-distract lang yun. Kaya, pero iba-iba kasi yung forte ng mga vlogger. Merong gustong live, merong gustong recorded. At ang kay Attorney Trix, live talaga ang sa kanya. Kaya yan ang paraan ng paghahatid niya ng mga makabuluhang impormasyon. About the signal. Alright. O dito sa Black App okay naman kasi iba yung connectivity niyan Karamihan kasi nasa YT ba? Alright, so what do we do? So ito yung sinasabi ng prosecution at inuulit nila. Ang sinasabi ng prosecution, ang sinasabi daw, according to prosecution lawyers, ayaw magbigay. Yun lang, sayang. Sayang yung Ng impormasyon, ang panig ng that is not true. It is not even logical. So, bakit hindi siya logical? Because zones of privacy. You cannot violate it without justification. So, meron tayong tinatawag na exclusionary rule for evidence that is taken in law. Ano yun? Hindi ka pwedeng mag-submit ng wiretapped evidence under any circumstances and you cannot transfer them, di mo pwedeng i-post. Pagka violative ng rights ng isang tao, ang pagkuha ng any recording or audio recording and hearing at nagkaroon ng oral arguments to determine kung mag-i-issue ng subpoena na ang Senado. Now, but is the public on their side? Tayo hindi. Medyo putol-putol ho talaga. No? Anyway, dito na natatapusin ang ating reaction video. Kung gusto nyo mapanood ang live na yan, itong si Attorney Trixie Cruz Angeles. Punta lang ho kayo dyan sa Luminous by Attorney Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. So Luis, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.